Yes po, sa matagal na panahon ay salamat at nakabalik na din po ako kay God. Pero ang totoo talaga, maraming beses ko na pong ginagawa ang pagbalik-balik kay God. Hindi po ako ilang beses na nagsisi din tuloy-tuloy na. Tipong nahihiya na ako sa aking sarili at kay Lord dahil urong-sulong ako. Magtatraidor, madudurog, tapos magbabangon, manunumbalik, magtatraidor, madudurog, magbabangon, manunumbalik, hanggang ito nga sa kasalukuyan na may kapayapaan na ako sa kanya. I-share ko po sa inyo dito yung ilan sa mga dahilan na parang hindi ako natututo, ang tigas ng ulo ko. Sa video na ito ay malalaman nyo kung paano ako nagsimula makabalik kay God. Hindi ako nag-expect na yung ikikwento ko ay makakatulong partikular sa sitwasyon mo. Sa mga usapan na gaya nito, ang alam ko lang ngayon, may kapayapaan ako kay God. Yun yung sasabihin ko dito. Isa sa mga kaso ko kung bakit hindi ako makabalik kay God o maumpisan ko man, hindi ako makapag-focus ay trabaho. Di nga. Opo. Karaniwan ng responsibilidad sa pamumuhay ang trabaho. Pero sa akin, malaki ang apekto nito sa spiritual. Pero naniniwala rin ako na hindi ito naiibang sitwasyon. At marami ang nagpapatuloy sa buhay na dala ang ganitong tahimik na desperasyon. At sa akin, nakikita ko ang resulta nito sa usad ng aking Christian walk. Ordinaryong linya ng trabaho gaya sa pabrika na may mababang sahod o gaya sa mga kaibigan ko na nag-opisina na posisyon ng promotion. Okay, sige. Sinong hindi hiling ng kahit balansing buhay sana, Lord, na paborable sa gusto mo, na makapagseryoso kay God, makapag-aral ng Bible, at tumungtong doon ang buhay mo sa salita ng Diyos, lumakad kasama niya. Pangarap ko yan eh. Yung may time makapag-aral ng Bible, yung may energy ka pa at libreng oras sa araw para na-workout ang buhay at kaligtasang tinanggap kay God. May bigat din pagsamahin sa buhay mo ang trabaho at spiritual walk mo. Plus, pag-aasikaso sa bahay. Plus, hindi mo pa natatapos, hindi naharap ng mga alalahaning bagay. May mga dumarating pang mga bagong problema. May mga ginibap na din akong area sa buhay ko at inalis na mga masamang nakaugalian. Sa madaling sabi lang, halos wala nang natitirang atensyon, oras at enerhiya sa akin. Okay, nabanggit ko na ang atensyon, oras at enerhiya. Isa ding dahilan kung bakit ako natagalan na ipagpapalibang ko na makabalik ako kay God ay dahil sa pangarap. Tignan nyo, ganito kasi. Dahil sa mababa lang ang sahod ko, dumating yung punto na gumawa ako ng paraan na magkaroon ng ibang pagkakakitaan. Bukod pa na hindi rin ako mature sa salita ni God. Kasi may iba pang mga pangangailangan. At di naman habang buhay ganun. Gusto ko rin umangat. Oo, pagtiwalaan si God, pero magsisikap ka pa rin dumiskarte. O kung nasa anumang industriya ka ay kukunin yung pwesto na sabihin na nating kahit paano, may otoridad na din at maganda ang sahod. Kaso yung hinahangad ko na balansing buhay ay mas napalayo sa akin. Yung paghahabol ko sa buhay kay God ay hindi magdire-diretso dahil sa sitwasyon sa trabaho na malaki nang nakukuha sa akin at kasama pa ang pinansyal na inseguridad ko. Pag nagkakaroon ako ng ekstrang oras ay napupunta na sa pagkayod. Hanggang nagdesisyon ako nung magtagal na bigyan ng ultimatum ang pamumuhay ko para masolusyonan na. Sabi ko, matagal ng problema ito eh. Para makuha ng mas mabilis yung maganda sitwasyon. Ganon din eh. Walang nangyayari sa buhay ko. Kaya mas pinagtuunan ko na ang pagkita ng pera at dumala ang pagpunta ko kay Lord.
At andyan na yung baku-bakong daan na pinasok ko para sa mga inasam ko. Sabay din na pinag-aaralan ko yung sarili ko mga kadiliman na mula pa sa kinamulatan ko. Napakahirap kasi gutom ka sa quality na time kay God. Bitin yung tuwing linggo lang. Nangungulila ka dahil wala ka ng lakas at oras sa pag-unawa sa katotohanan sa Bible, sa buhay at mundong ito, at anong saysay kung hindi rin naman ako makakapagtuloy-tuloy, katwirang ko. Pero, nalilito ko kung ano ba talaga ang dapat kong hangarin. Kung mas magandang sitwasyon ba sa mga bagay-bagay o ang gawin ng kalooban ng Diyos. Ito, hindi ko sinasabing ito lang yung nag-iisang dahilan kaya nagsimula akong makabalik kay God. Nangunguli lang ako ng matagal at gusto ko bumalik eh. Sa katunayan ay inumpisahan ko din talaga bumalik kay God. Nagumpisa ako pero hindi ganun ang alab nung una. Inunti-unti kong mag-umpisa uli. At isa sa mga naging dahilan din kaya nakabalik ako kay God ay nung mawala ang kapatid ko. Akala ko kami yung magkasama pag nagkaedad na at magkatuwang sa mga magulang namin na patanda na. Pero namatay siya. Nung panahon na nagkasakit siya, ang nakakapag-asikaso sa kanya ay ang nanay ko at isa ko pang kapatid na wala pang trabaho. Kasama niya asawa niya, hindi na siya nakatira sa amin at sa tawagan kami nakakapag-usap. Patuloy lang ako sa mga responsibilidad sa araw-araw noon. Binibigay kay God yung sitwasyon kasi maliit lang din yung nagagawa ko. Hindi ko naman mabago yung kalagayan niya. Pasensya na kayo, hindi ko intensyon na palungkutin yung usapan natin. Ikinukwento ko kung paano na lang nakatulong sa plano kong bumalik kay God at pag-workout ng aking spiritual life yung mga nangyari. Nung dumating na sa isip ko na andun na nga yung kapatid ko, na totoong pangyayari talaga ang kamatayan sa isang tao. Kasi pakiramdam ko parang nasa asawa lang yung kapatid ko eh. Nung ando na siya na hindi na siya makakapagpatuloy kasama namin, dun tumama sa akin yung halaga ng pagkakataon sa buhay. Hanggat may panahon ka at kakayanan ay gawin mo na yung mga importanteng bagay. Isa ako sa mga matagal nang nakakarinig at paalala ko nga din sa sarili ito eh. Kako hindi ako lilipas ng paglakad sa buhay ng may pagsisisi sa ganito. Pero hindi ganun kaayos ang mundo at iba magpamulat ang karanasan. Kulang ang aking mga naging paggawa at nagkaroon nga din ako ng panghihinayang na dapat ay mas nasharean ko ng salita ang kapatid ko. Nasharean ko siya dati sa pamilya pero kung magkalayo, hindi ako sigurado sa katayuan niya kay God. Kaya ang hinayang ko, mas nagawan pa sana siya ng pagtulong. Sa mga panahon na dinadaanan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, nakakatulala na lang na dati pang pinapakita sa akin na masyadong nakakabit ang pag-iisip ko sa pamumuhay dito sa mundo. Sinasisantabi ko lang dahil pinatitigas ko ang aking kalooban sa hinanakit sa estado ng buhay na meron ako at ang pamilya ko. Sa sinapit niya at sa katayuan ko din kay God ng mga sandaling iyon, natakot din ang isipan ko sa kamatayang hindi nakapaghanda sa Panginoon. Natakot ako. Pinaalala sa akin sa kalungkutan na hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya huwag kang masyado nag-iisip. Ang magagawa mo lang ay unahin yung mga pinaka-importante at yung ibang mga bagay-bagay pwedeng hati-hatiin na lang. Yung mga pinaggagawa ko, mga pinagkakaabalahan na pinagpapaguran at laging iniisip, hindi ako mabibigyan ng malagong relasyon sa Panginoong Jesus at kapayapaan kay God. Kaya nung matapos mailibing yung kapatid ko, yung inumpisahan kong unti-unting pagbalik kay God, nagkaroon ng panibagong tulak. Nagdesisyon ako na asikasuhin na ang spiritual life ko. Binali ko na yung direksyon ko at
pumunta kay Lord para sa mga panahon pang nasa buhay ko. Ngayon, masaya ako. Patuloy ang pag-aaral sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi madali ang mga bagay pero hindi na ako alis kay God, kundi mas natututo na rin ako ngayon. Hindi ko sinasabi na hindi na ako magkakamali uli, pero ano pa man kasi ang sinabi ko mga dahilan dati, mga excuses pa rin lahat ng ngayon. Kaya nga makailang beses akong balik-balik kay God eh. Yan ang dahilan kaya hindi ako nagdedire-diretso. Ang spiritual, ang kaligtasan, ang paghanap sa Diyos ay dapat na wag maiaalis sa prioridad. Hanggang umidad na ito, si God ang bahala sa akin. Ako po si Actual Grind at pangarap ko, kay God matuto.